Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Abril 15, 2025. Sa araw na ito ng Abril 15, maaari mong maramdaman na tila mas malalim ang iyong koneksyon sa iyong damdamin, isang tahimik ngunit makapangyarihang puwersa ang bumabalot sa iyo, na tila hinihila ka papasok sa pinakamalalim na bahagi ng iyong sarili. Ang bawat kibot ng puso, bawat biglang emosyon, ay tila mas matindi ang dating ngayon. Sa pag-ikot ng araw, maaaring mapansin mong masensitibo ka hindi lamang sa iyong sariling saloobin, kundi maging sa damdamin ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong empathy ay tumatalas, at habang mas nararamdaman mo ang sinasalo ng iba, nagkakaroon ka ng mas malalim na pagkaunawa sa kung paano nakaapekto ang emosyon sa mga kilos at desisyon ng bawat isa. Ang koneksyon mo sa iyong damdamin ay isang mahalagang kasangkapan upang mapalawak ang iyong kamalayan. Ang pagbibigay pansin sa kung paanong ang mga frustrasyon ay bumabalot sa iyong isipan ay hindi lamang makatutulong upang maunawaan mo ang iyong sarili ng mas buo, kundi makatutulong din ito upang maiwasan mong madala ng mga negatibong enerhiya na maaaring makasira sa iyong araw. Tandaan, ang bawat damdaming hindi natin binibigyang pansin ay nagiging aninong sumusunod sa atin, tahimik ngunit matindi ang impluwensya. Ngayong araw, pagmasdan ang iyong galit, lungkot o pag-aalinlangan, huwag mong labanan agad. Sa halip, kilalanin mo sila bilang mga mensahero ng mas malalim pang katotohanan na nais lumitaw. Habang humihina ka ng malalim sa katahimikan ng introspeksyon, unti-unting magbubukas ang iyong isipan sa mga tanong na matagal mo nang isinasantabi. Ano ba talaga ang mahalaga sa iyo? Ano ang gusto mong marating? Ano ang nagbibigay saysay sa iyong araw-araw? Ang mga tanong na ito ay maaaring magsimula bilang mga bulong sa iyong isipan, ngunit habang binibigyan mo sila ng espasyo sa iyong puso, unti-unti silang nagiging gabay sa landas ng iyong espiritual at emosyonal na paglago. Ang pagninilay ay hindi tanda ng kahinaan, ito ay isang aktibong hakbang tungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa direksyong tunay mong nais tahakin. Ang iyong mga relasyon ay binibigyang liwanag ngayon, at ito ang panahon upang suriin hindi lamang ang mga salitang iyong binibigkas kundi ang intensyon sa likod ng mga ito. May mga pagkakataong pinipili mong manahimik o magtago sa takot na hindi maintindihan o masaktan. Ngunit ngayong araw, iminumungkahi ng langit na palitan ang takot ng katapatan. Ang bukas na komunikasyon ay hindi palaging madali, ngunit ito ang susi upang makabuo ng matibay na koneksyon na may malalim na pundasyon. Kung may hindi pagkakaunawaan, gamitin ang iyong damdamin bilang tulay at hindi bilang hadlang. Tandaan, ang pagiging totoo sa sarili ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili at sa iba. Sa pagtanggap mo sa lalim ng iyong emosyon, magkakaroon ka ng pagkakataon na sirain ang mga pader ng pagdududa na matagal nang humahadlang sa iyong personal na paglago. Ito ang tamang panahon upang gawin ang mga hakbang na dati mong iniiwasan dahil sa kaba o pangamba. Minsan, ang kinatatakutan natin ay hindi ang kabiguan kundi ang posibilidad na magtagumpay. Yakapin ang kapangyarihan ng paghilom at pag-usbong. Ang bawat luha na nalaglag mo sa mga nakaraang buwan ay pataba sa lupa ng iyong kinabukasan. Magtanim ka ngayon ng tapang, at mamunga ito ng tagumpay sa mga darating na panahon. Ang araw na ito ay pagkakataong baguhin ang mga paniniwala na nagpapahina sa iyo. Sa halip na hayaang ang frustration ang magdikta ng iyong kilos, gamitin ito bilang inspirasyon upang gumawa ng makabuluhang pagbabago. Sa ganitong paraan, ang negatibong damdamin ay nagiging gabay patungo sa positibong aksyon. Tulad ng isang ibong nasugatan ngunit natutong lumipad muli, ikaw ay may kakayahang bumangon mula sa anumang pinagdaraanan. Hindi mo kailangang maging perpekto upang magtagumpay, ang kailangan mo lang ay ang tapang na magsimula ulit araw-araw. Sa aspeto ng trabaho o karera, ang araw na ito ay maaaring magbukas ng mga pinto ng pagkilala sa iyong kakayahan. Kapag ginamit mo ang emosyon bilang gabay sa paggawa ng mga desisyon, mas nagiging malinaw kung aling direksyon ang tama para sa iyo. Maaaring may mga tao sa paligid mo na magsisimulang makita ang tunay mong halaga, lalo na kung ikaw mismo ay nagsisimula na ring kilalanin at igalang ang sarili mong galing.
Sa larangan ng relasyon, ito ay panahon upang linangin ang lalim ng koneksyon, hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi higit sa lahat, sa pamamagitan ng pakikinig at presensyang tunay. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay pula, isang kulay na sumisimbolo ng tapang, lakas ng loob at sigasig. Ang kulay na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na lakas ng loob upang harapin ang mga pagsubok at panatilihin ang init ng damdamin sa mga ugnayan mo sa iba. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ay 11, 22, at 33, mga bilang na sumasalamin sa balanse, pag-unlad, at lakas ng kumpiyansa sa sarili. Ang maswerteng gawain ay ang pagsusulat, kung saan maaari mong ilabas ang iyong saloobin at makita ang ganda ng iyong sariling boses sa pagitan ng mga linya ng papel o screen. Bilang payo ngayong araw, alalahanin na ang damdamin ay hindi kalaban. Ito ay kasama sa iyong paglalakbay. Kapag pinili mong yakapin ang mga ito, at hindi labanan, mas madali mong mararating ang antas ng katahimikan na iyong hinahangad. Huwag matakot sa bigat ng iyong nararamdaman, sa loob nito ay ang binhi ng kaliwanagan. Ikaw ay malikhain, may kapangyarihang maghilom at magtayo ng bagong realidad para sa iyong sarili. Ang mga saglit na tahimik at puno ng pagmumuni ay hindi palaging tanda ng pag-atras. Minsan, ito ang mismong hakbang patungo sa mas matibay na pag-usad. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ang sarili mo ng kaunting oras para sa pagpapasalamat. Ano man ang mga nangyari ngayong araw, mabigat man o magaan, lahat ng ito ay bahagi ng paglago mo bilang isang tao. Hindi lahat ng tagumpay ay nasusukat sa laki ng naabot. Minsan, ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang ngumiti pagkatapos ng isang araw na puno ng emosyon. Hayaan mong ang gabi ay maging pagkakataon ng paghilom, pagpapahinga, at paghahanda para sa panibagong pag-asa bukas. Patuloy mong paalalahanan ang iyong sarili na ikaw ay narito, hindi upang takasan ang iyong damdamin kundi upang maranasan ang mga ito ng buo, sapagkat sa ganitong paraan mo natutuklasan kung sino ka talaga. Ang araw na ito ay paalala na kahit sa gitna ng pagkalito at kabiguan, laging may liwanag na handang tumanglaw sa iyong daan. Manalig, magmahal, at magpatuloy dahil ang iyong kwento ay patuloy pang isinusulat at bawat pahina ay may karapatang maging maganda. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo